Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinailalim muli sa state of calamity ang Bataan dahil sa epekto ng oil spill ilang araw lang matapos ang deklarasyon niyan dahil sa bagyong Karina at Habagat. Sumaklolo na ang mga tauhan ng US Coast Guard at iba pang eksperto para ma-recover ang langis ng motor tanker Terra Nova. Pero sa Cavite kung saan napadpad ang oil spill, mahigit 10 milyong pisong bayad kada araw ang hiling ng gobernador para sa mga apektadong residente. At nakatutok si June Veneracion. Sa pagitan lang ng ilang araw, 3 barko ang nadisgrasya sa Bataan. Lumubog ang mga oil tanker na MTKR Terra Nova at MTKR Jason Bradley. Sumadsad naman ang MV Mirola 1 dahil sa epekto ng oil spill sa 17,000 na mga isda. Muling nagdeklara ng state of calamity ang Bataan. Nanaon na lang nasa ilalim niyan dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Pero ang matindi talagang napuruhan ay ang Cavite, kung saan napadpad ang langis mula Bataan. Kaya sa pakikipagpulong ng gobernador ng probinsya sa mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at International Oil Pollution Compensation Fund, humihingi siya ng higit 10 milyong pisong kabayaran kada araw para sa kanyang mga kababayang patuloy na naapektuhan. Nakabase raw ito sa tinatayang 350 pesos na arawang kita ng 31,000 na Caviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. They assured us na ang mga 31,000 fisher folks will be compensated in due time. Magandang balita ito para kay Baby Lynn na malapit nang mawala ng hanap buhay bilang tindera ng tahong at talaba. Sinabihan na raw siya ng amo na kapag naubos na ang natitira nilang paninda, ay hihinto muna ang negosyo dahil sobrang tumal ang benta. Okay na po yun, para kahit paano meron lang din po sa pang-araw-araw. Pero kahit magkabayaran na, hindi ibig sabihin ay wala ng kasuhan, lalo na kapag may nakitang butas ang fact-finding investigation ng pamahalaan. Huwag kayo mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova ay mananagot sila. Isa sa iniimbestigahan ay baka sangkot umano sa paihi ang oil tanker dahil sa report na may katabi raw itong isa pang barko habang matagal na nakahinto sa karagatan ng Bataan. So yung paihi po kasi yun yung yung gas po ng isang vessel, kinukuha ng isa pang vessel para ibenta. So mas natatagal po yung trip. So sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. But of course, we cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Maring itinanggi ng Porta Vaga Ship Management ang may-ari ng MTKR Terra Nova ang aligasyong may paihi o oil smuggling. Meron daw CCTV system ang barko bilang pangontra sa nakawan ng krudo. At mula pa noon, wala raw reklamo o report laban sa MTKR Terra Nova na sangkot ito sa paihi. Dumating na ngayong araw ang unang batch ng metal cap na ikakabit sa mga valve ng MTKR Terra Nova. Sinasanay na rin ang mga diver paano ikabit ang mga ito para matiyak na walang aberya kapag sinimula na ang siphoning operations. Dumating na rin sa Limay Bataan ang mga tauhan ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration para magbigay ng technical assistance sa isinasagawang oil recovery operations. Sa ulat ng NDRRMC, 21 syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ng state of calamity mula sa Region 3 at Calabarzon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.